Tandaan ninyo na itong PUV modernization program na naisip ng DOTR, masyadong dependent ito sa subsidy. Ibig sabihin ito, hihingi ito ng pera sa budget. Aha. Ang budget is a two-step process, dadaan sa Senado yan. Oo. O di handa sila ngayon sa tanong ng 22 senador. At bakit nila tinutuloy ang programang yan? Ano ba talaga? Wala pong dahilan para pigilin po ang modernisasyon. Well, ang Senate resolution, expression ng mga sentimiento ng mga senador. Tandaan ninyo na itong PUV modernization program na naisip ng DOTR, masyadong dependent ito sa subsidy. Ibig sabihin ito, hihingi ito ng pera sa budget. Aha. Ang budget is a two-step process, dadaan sa Senado yan. Oo. O di handa sila ngayon sa tanong ng 22 senador. At bakit nila tinutuloy ang programang yan? Ano ba talaga? Sino ba nakaisip niyan? Paano ba naisip niyan? Sino ba suppliers diyan? Ano bang financial terms diyan? Bakit utang kagad ang umpisa? Okay, mga ganoon. Tapos magso-survive ba yan na walang subsidy from the national government? Yun yung basic, yun yung pinaka-importanting tanong eh. Yung programa ba ninyo, nagkalakas loob lang kayo because puro subsidiya? Ibig sabihin nun, sinasabi niyo sa driver, may kita kayo, pero ang kita pala, ang kita, kailangan i-subsidize. O paano kung mahinto yung subsidy? May kita pa sila. Yan ang tanong eh. Kaya ngayon, tsaka multi-year ang hinihingi niyan. Kunyari, ngayon, less than $1 billion, pero next year naman, sa susunod na taon, yan ang projection na, billion na. O yan ang hinihingi nila. O ano ba klaseng programa yan? Parang medyo may konti ng hidwaan with the executive branch, particularly the president who says, no, diretso tayo dito. Paano po magkakaroon mo ba ng ano? Hindi naman kasi this is not a matter of political philosophy. Ano naman ito hindi to about ideology kung saan direction pupunta yung bansa. Hindi. Ang ano lang ito is disagree ang mga senador sa isang programa. Okay. Programa ng gobyerno about i-modernize daw yung mga jeepney. Tapos yung jeepney yung itsura ng jeepney na nakilala na rin ang Pilipinas sa buong mundo, 'di ba? Ginagawa na ngayon parang pang-display yan may jeepney. Riniregalo nga natin yan sa mga foreigner na bumibisita sa atin yung parang pang-display na jeepney. Wala na ngayon yan sa programa nila. Para ng parang karton na o kahon na yung parang minibus na Ang tawag nila sa jeepney, minibus na So wala nang ka-shape. So pati yung cultural icon na yun, wala sisira, alisin nila. So, it's a matter of nagdi-disagree tayo sa isang programa na sa tingin natin ay number one, hindi pinag-isipan ito ng mabuti, hindi ito pinag-isipan na kasama ang mga jeepney drivers, parang pinag-isipan lang ito sa loob ng isang opisinang air condition na nag-projection sila ng mga ito yung cost ng minibus, 2.8 million. Araw-araw ito patakbuhin. Ito yung pasahero, itong pamasahe, times ganyan. Ito kikita sa dulo ng taon kung korporasyon yan, may net profit, pwedeng i-declare na dividendo sa mga driver. Ganon, masyadong theoretical yung parang pinag-usapan lang yan sa isang air-conditioned na opisina. Sana in-involve yung mga driver para makita ano ba yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Kasi ang isang objective naman, ito naman, maganda rin naman yung objective dahil sa lumaki yung minibus, yung jeepney, hindi na magiging jeepney, magiging minibus, mas marami na ngayon ang capacity ang pasahero. Therefore, kung parehas lang yung volume ng pasahero, kukonti ngayon ang babiyahe na bihikulo kasi mas malalaki na ngayon ang bumabiyaheng bihikulo. That is the goal. So, pero ibig sabihin nun, hindi rin araw-araw na magdadrive ang mga existing na driver. Kasi kumonte yung sasakyan di ba? Hindi to 1:1. So, ano nga mangyayari sa cash flow, yung cash flow ng mga driver na hindi ngayon magdadrive?
Kasi every other day na sila or once in 3 days, ganun ang pagdadrive siguro nila. So paano ngayon yung cash flow? Oh, wag nilang lagyan ng corporate na principle na sasabihin nila wag kayong mag-alala kasi at sa dulo ng taon pag makompute na kung may profit, meron kayong dividendo. Hindi naman ito mga kapitalista ganyan yung sa corporation. Magkakapital ka kasi tapos hintayin mo na sa dulo ng taon may profit sharing kayo through a dividend. Ito po yung mga daily mga daily worker ito, kailangan kumayod araw-araw para may cash flow sila para may mabuhay nila yung pamilya nila. That is the question. Ngayon, si Minibus 2.8 million pesos kagad yun. O di, kunyari, grupo kayo, nakagrupo kayo, utang na ninyo kagad yung 2.8 million pesos. Kasi nga, ang bibigyan lang ng gobyerno, may subsidy lang na 200,000 yata o 280,000. Kasi nga, sa laki nga nung halaga, babayaran din ninyo yun. Wala bang, yung utang, wala bang interest yun? Paano ngayon yun? Yung cash flow ninyo, yung pamasahe. Na hindi rin i-increase. So, bawal kasi, wag i-increase ang pamasahe. Aangal naman yung riding public natin. So, paano ngayon yun? May financial burden ngayon yung mga driver na igugrupo mo, biglang may financial burden na sila in the sense na may utang. Hindi pa kumikita araw-araw lahat. May interest, tapos hindi sila everyday kumikita. Kakayod. Kasi nabawasan nga ng number of units na drive-an. Yan po, mga ganong issues pa.